Hello guys, nandito na naman kayo sa channel ko. So, ewan ko kung naririnig nyo. May tunog bakal kayo naririnig habang nagdadrive tayo. Pakinggan natin, ayun no. Yung parang nagkikis-kis ang bakal. Yan. Yan. Ewan ko kung naririnig nyo yan. Ngayon, nawawala siya. Tuwing kailan siya nawawala? Nawawala siya kapag pinipreno ko. Yun, wala. Binitawan ko, meron ulit. Pag pinipreno ko, wala na naman. So, ito, nakapreno ko ngayon kasi medyo traffic. Okay? So, ano kaya pwedeng dahilan nun? Ang suspetsya ko, meron siyang problema dun sa may brake system niya. Pwedeng yung rotor o yung brake pads may problema. Okay? Pero baliktad. Yung iba kasi iniisip, ay baka wheel bearing. Pwedeng wheel bearing kung consistent siya na tumutunog kahit pumreno man ako o hindi. Pero nawawala yung tunog kapag nawawala yung tunog kapag pumipreno ko eh. So pwedeng may connection yun mula dun sa brake pads natin at sa rotor disc or dun sa likod, sa brake drum o sa brake shoe. So pwede natin i-check yan mamaya. Ayun, kung naririnig nyo, ayun yung tunog bakal. Pero pag pumreno ko, wala. Okay? Mamaya da-diagnose natin yan. So ang ginawa ko, bumili ako ng brake pads. Okay? Ito. Bumili ako ng Bendix na brake pads para dun sa harapan. Okay? Kasi feeling ko sa harapan to eh. Okay? Subukan muna natin kasi medyo manipis na rin naman yung harap natin. Okay? So, kailangan na rin palitan. Tignan natin kung ano magiging problema mamaya pag binaklas natin. Okay, nakauwi na tayo. So, actually kanina pa ako nakauwi. Natulog lang ako. Mag-aalas 5 na rin ngayong araw. So, ganito. So, para magbaklas tayo ng brake pads, magpalit tayo ng brake pads, yung una naman gagawin ay baklasin yung gulong. So, paano unang babaklasin yun? Ito munang takip itong gulong natin. Okay, pasensya na kayo, medyo pangit yung gulong ko eh. Medyo marami ng pinagdaanan. Okay, so ganito lang, kuha lang kayo ng flat screw, tapos sikwatin nyo lang. Okay, dahan-dahan kasi yan. Nasikwat nyo na, pwede nyo hatakin yan. At ito na. So pwede nyo lang luwagan yan gamit itong nakalagay sa sasakyan nyo na pangtanggal ng gulong. Okay, kung wala naman kayo nito, so pwede naman yan ang socket na ang size ay 21. Okay, sige. Ang pagluluwag ng gulong natin ay hindi pwedeng paikot yung 1, 2, 3, 4, 5, hindi ganyan. Kailangan alternate. So niluwagan mo dito 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ganun din pagbabalik natin. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Parang pastar yung pagluluwag nyo. Okay, para pantay yung pagluluwag natin. So luwagan nyo muna bago nyo i-jack. Okay, yan. Pag nalawagan mo na yung 5, okay, sira pa yun. Pag nalawagan na yung 5, so pwede natin i-jack.
Okay. So dito ko po niresto yung jack. Okay. Dito sa part na yan, sa may matigas na part na yan. Kasi mukha siyang solid. So gagawin mo, i-jack mo lang yan para tumaas yung gulong natin. Para mabilis natin mabaklas yung gulong. Okay. Yan, dyan sa part na yan. Yan. So ito na yung mga natin. Nakataas na yung gulong natin. So pwede natin luwagan. Okay. So at least nakuha niya idea. Medyo matagal nga lang to. So ganun lang ang pagluluwag, pastar. Hindi pwede yung paikot. Kasi baka hindi magpantay na yung lapat ng gulong natin. Lapat ng wheels natin. Ha? Ito. Okay. Pag nabaklas nyo na yan, saka natin pwede nang palitan yung brake pads natin. May mas madali pang paraan. Pwede ba magpalit ng brake pads nang hindi nababaklas yung gulong? Kung merong ganun, kung may kaya magpalit ng brake pads na hindi binabaklas yung kulong, please comment down below. Kasi every time na magpapalit ako ng brake pads, binabaklas talaga yung gulong. Baka may alam ko yung technique. Okay? Pero sa tingin ko, kailangan talagang baklasin ang gulong. Nakikita ko kailangan talagang baklas. Yan, baklas na. Okay, dahan-dahanin nyo lang na itulak. Ayan. Tapos medyo mabigat. Yan. Itabi nyo na lang yung gulong nyo. Saka nyo makikita na yung ito na yung caliper natin. At babaklasin na natin yung caliper, yung mga bolts, at para mapalitan natin yung brake pads. Okay. So nandito, yan, ito yung tatanggal natin ng bolt. Okay. So niluwagan ko na siya. Size niya ay 14 mm. Okay. So luluwagan nyo lang yan. Pag niluwagan nyo na, pwede nang iangat yung brake, yung caliper natin. Medyo matigas nga lang, so kailangan nyo sungkitin. Okay. So tingnan natin kung masusungkit natin. Ayan. Okay guys, nabaklas ko na yung nataas ko na tong caliper natin, nabaklas ko na yung brake pads, at mukhang alam ko na yung sanhe o yung sira kung bakit tumutunog, nagkakaroon na parang kuskusan ng bakal yung brake pads natin. So ito, nakalagay siya dito dyan sa part na yan. Ito naman nakalagay dito sa kabila, sa likod. Okay. So parang sinasandwich na yung rotor disc. Ito yung rotor disc natin. Ngayon mukhang sana nga ito nga yung solution, ito nga yung tama. Mukhang alam ko na kung bakit nagkakaroon ng kuskusan ng bakal. Kasi humiwalay na yung element ng brake pads doon sa katawan niya. Okay, so ibig sabihin itong element na to, asbestos ata tong part na to, lagi na lang nakadikit doon sa rotor natin. So every time na tumatakbo yan, kumikis-kis yan. Ayun, oh. Sira na nga, oh. Yan, humiwalay na. So bakit? Kasi yun nga, mahilig tayong bumili ng medyo mumurahing brake pads. Okay? Kaya ayun yung nangyari. Humiwalay siya. Buti di tayo na-aksidente kaagad. Makapal pa naman. Ayun, oh. Tingnan nyo yung guhit na yan. Piling ko lumalagpas na sa rotor disc, doon sa may kanto ng rotor disc. Dito sa may kanto. Bakit na napakita yan? Dito, kumakain na siya dito. Piling ko ito na yung tumutunog, yung part na yan. Kasi nga dahil hiwalay na siya doon sa katawan niya, kumakas, maluwag na siya doon sa kumakas. Pwede siyang kumaskas doon sa may gilid mismo ng rotor.
Whew. Buti na lang hindi nasira, hindi tayo na-aksidente. Okay, kasi pwedeng madurog kagad to. Ang recommendation, palit kagad ng brake pads. Okay, ito na yung brake pads natin. So ito yung binili ko kanina. Ito yung Bendix na brake pads. So Japanese siya, gawa siya ng Japan. So ito na yung pinaka, wala kasi ako mahanap na OEM eh. So ito na yung pinakamagandang brake pad, sabi ng Auto Supply, na pamalit dun sa brake pads natin. Okay, so ikakabit ko na lang muna to. After nito, test drive natin kung may tumutunog pa rin. So yung kabila papalitan ko rin. Okay, so guys, ito na. Ewan ko lang kung rinig nyo, pero may malakas kasi yung aircon, malakas kasi yung fan ng aircon at tanghaling tapat. So napalitan na natin ng brake pads. Okay na naman. Ito tinatest drive namin. Siguro mga nakaka 10 minutes na kami test drive. So wala nang tumutunog dun sa brake pads natin, sa ano natin, sa under chassis natin sa ilalim. So baka nga yun nga yung problema, dahil nga dun sa brake pads na sira na. Kasi nga yun nga, dahil medyo mumurahin yung brake pads na binili namin eh dati. Ngayon nagpalit ako, wala ngang OEM ako makita ng brake pads ng Toyota. Pero naman sa kasa, kaso medyo mahal. So bumili na lang ako ng pinakamagandang brand, sabi ng Auto Supply, which is yung Bendix na brand. So shout out din pala kay Sir Rich. Sir Rich, pwede ba tayo pakita dito? Sa kanan? Ayun. So kay Sir Rich, shout out din pala kasi siya yung nagpairam sa akin ng C-clamp. Okay? Bakit niya kailangan ng C-clamp? Kasi kinompress ko yung piston caliper, yung caliper piston, kasi medyo matigas na rin. So kailangan i-compress gamit yung C-clamp. So Sir Chris, thank you. And doon na nagtatapos ngayon yung vlog natin. Salamat and